Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat, sa lahat ng mga taga-subaybay sa Pilipinas at sa mang panig kayo ng mundo. Nagbabalik po ang Binagong Buhay. Ako po si Pastor Robert. Tayo po ay napapakinggan ng live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages, kasama na rin ang NAHO Task Force to End Local Communist Armed Conflict Facebook page. Ngayong umaga, April 14, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayin ang mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Ako naman po si Cassie. Tulong na Diyos, bahay pamalaan, hakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad para sa lahat, kasamang at kapatid na naigba sa maling landas at kapahamakan. Yes, sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa, patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat. Ang Binagong Buhay. So bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer. Pastor, please. Yes, samahan niyo po kami sa isang maigsing panalangin. Tayo po'y manalangin. Banal na Diyos na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Kayo po ang Panginoon na buhay, na aming pinaniniwalaan. Kayo po ang tumawag sa amin mula sa kadiliman, patungo sa kagilagilanas na kaliwanagan. At narito po kami, inihandog namin ang aming buhay para sa inyo, upang talakayin ang kabutihan at kagandahang loob sa pagbabagong buhay ng aming pong mga kababayan. At salamat po, sapagkat pinapatawad niyo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Samahan niyo po kami, Panginoon, at ang programang ito'y patuloy maging inspirasyon sa lahat ng aming mga nakikinig sa anumang panig ng daigdig, sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po kayo, Pastor Ate Rose? Yes, last, April 9 ba yun, no? Yung araw ng kagitingan, April 9, patuloy nating kinikilala yung magigiting nating mga bayani, sa kanilang pagtataguyod para sa kapakanan ng ating bayan. At syempre, sinasariwa natin ang kanilang mga contribution. Kung nasaan tayo ngayon bilang isang bansa, bahagi ang ating bahagi sila ng kasaysayan ng ating bansa, ng tagumpay ng ating bansa. Yes. Ayan, salamat po dyan, Pastor. Sige po, Ate Rose, ipakilala na po natin ang ating bisita ngayong umaga. At ipakilala na po natin ang ating natatanging bisita ngayong umaga. Ang ating panauhin po ngayon ay walang iba po, si Director designated mula sa National Security Council. Isa po siyang dating journalist at nakapagsilbi bilang Executive Director ng Presidential Task Force on Media Security o PTF-FOMS dahil sa kanyang malasakit sa mga kasamahan sa media gamit ang kanyang kaalaman bilang doktor at public safety and security governance. Isinusulong niya ang kanyang advokasiyang protektahan ang mga kabataang Pilipino sa panlilinlang ng mga armadong grupo. Pinapakilala ko po ngayong umaga, walang iba po, si Sir at Director Joel C. Egco. Good morning, sir. Magandang umaga, sir. Yes, good morning, Pastor Robert, Cassie, and of course, at Rose, at sa lahat po ng sumusubaybay at nanonood, nakikinig sa ating pong programa ngayong umaga. Yes, sir. Kami po ay talagang nagagalak na kayo po ay maging kasama natin sa ating pong episode ngayon na Ang Binagong Buhay. At dun po sa introduction kanina, talagang alam po namin na malaki ang inyong mabibigay na liwanag para sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig at naabot po ng ating pong broadcast ngayon pong umagang ito upang maging inspirasyon po yung inyong mga naging karanasan. Opo. At maraming salamat for this opportunity. Siyempre ako, dinedicate ko na yung aking buhay, aking mga kaalaman. Kaya ako patuloy na nag-aral matapos yung aking nasirang buhay, at naging binagong buhay na nga. Yes. Para naman wala nang magaya do sa mga dinaanan namin noon. Director, matanong ko lang, Director, kasama ng ating talakayan ngayon. Sino ba si Director Joel, Egco? Yung ano ba yung buhay niyo bago kayo mapasali doon sa mga armadong grupo? Ano po ba yung
past nyo, ano yung ginagawa nyo prior to your involvement sa ating Yes. pong mga armed group. Ano po, talagang that time at a very early age, napaka-idealistic ko na rin noon no? Ang pangarap ko talaga maging sundalo. That's why at the age of 16, even before graduating from high school, I already passed the Philippine Military Academy exam. Kasi Wow. I really wanted to serve the the country that way. Mm-mm. I was inspired by magugulat kayo, isa sa naging inspiration ko yung PMA Class 1989 kung saan nabibilang yung ating boss ngayon sa NTFL Cup, si Yusek June Torres. Torres, Oo. yes. When I watched them in March 1989, the more na nagkaroon ako ng resolve to join the armed forces. In fact, Mm-mm. sa aking yung graduation annual, no? Mm-mm. To be the AFP Chief of Staff yung aking dream. However, I was so young then, hindi pa ako gumagraduate. Alam mo, skinny little boy, Mm-mm. tawag nga sa akin noon, bunso No, Oo. yung mga candidate cadets, talagang utusan nila ako. But the PMA official spoke to my parents. Sabi niya, although mataas naman ng grades ko, kumpleto, etc., I was so young. Very, very young. 16, magsa-17 pa lang si Joel, sabi. At di pa gumagraduate ng high school. April 1, kailangan mag-report na. So, he can come back the next year. Sabi niya, so kinausap ako, Joel, kaya mo ipasauli yan, and then I'm sure yung mga kasabay mo ngayon na mga plebo, yearling na sila, kumbaga, hindi ka nila pahirapan. Sabi ko, that's a good idea, wala akong problema. Ang naging problema sa akin noon, personally, Pastor, no, Mm-mm. ay naging wala na akong mapasukang ibang college, no? Kasi late late Oo. na ako because I focused so much on nawala na akong gana sa ibang paaralan kasi for me, the PMA was the premier, no? The Mm-mm. number one. Pag naipasa mo na yan, wala na, banjing-banjing ka na sa ibang schools. Yeah. However, yun nga, so nag-Octoberian ako. Sa madaling salita, ang tagal nagkalal. Imagine from Mm-mm. March to how many months, no? Kumbaga, natambak lang ako sa bahay. I tried taking up computer technician course then crash course lang para lang Mm-mm. just to while away the time while waiting for the next exam. Mm-mm. So, nagkaroon ng pagkakataon. So, I was a state scholar then, Wow. meron state scholarship program that time, libre lahat. Ngayon, I tried enrolling kasi ang advice sa PMA, kumuha ka ng engineering course, no? Kasi Mhm. heavy on math ang academy. Pag Mm. tinanong nga ako nung in-interview ako doon sa loob, what's integral and differential calculus? Siyempre, for a young high school student, Alam na alam, ha? hindi, wala akong idea actually. Kaya sabi sa akin, see, that's one, sabi niya. Kasi puro math talaga sa loob. So mag-ano ko muna, engineering para. Mm. Kasi kahit pumasa ka physically, mentally, pero yung ACADS mo, sayang, baka bumagsak ka rin. So I tried to prepare, no? So pag nakapasok ako ngayon sa isang Catholic school pa naman, no? Ironically, sa bagay, on record naman ito. So nakapasok ako sa San Sebastian College as an Octoberian. No, walang ano doon kasi yung state scholarship ko hindi pwede sa Don Bosco, kung may sa engineering, hindi rin siya pwede sa San Beda and others. Pumwede siya yung scholarship ko sa Baste. Mm. So, math, no, I really hated the subject, yung math kasi, pero hindi naman ako masyadong bobo sa math. But I took up there economics para puro math, no. And then doon ako nalapitan, na impluwensyahan. So ito na nga yung tinatawag natin na terror grooming kasi nagsimula yan, alam ng lahat ng mga naging tibak yan o kadre, pumapasok yan yung sabing room to room, no? Nagja-general mass course ang tawag ngayon, pero basic mass course ang tawag namin doon. I was very idealistic. Nakipagdebate ako doon sa estudyante who later turned to be one of my recruiters. So, ano kami, from Bayan Youth sila noon Yan ang precursor ng mga anak bayan, yung Bayan Youth. No? So, kami yung mga unang naging members niyan. Excuse me. So, ayun, debate. Turned out, pag ganun pala, tututukan ka na nila. Okay, itong estudyante na to.
So, ayun, laging ini-invite, etc. No, para kang nire-recruit sa pyramiding scam, parang ganon. Mm, mm, So, ako naman, syempre, to while away time, pagka especially, that time, taga-Binangonan ako, malayo, uwian ako. Pagka break, wala akong ginagawa, wala akong pinupuntahan. So, tumatambay ako dun sa student government nila noon, that time. Which, eventually, naging chairman ako ng, ng political party namin. So, systematically, ganun na nangyari. And then, na-invite na ako to join a mob, a rally. No, I think that was in 1991 na, mga mhm, January or late 91 or ano, late 90 or early 91. So pagsama ko doon sa rally, sige, wala akong pupuntahan because break time nga. Tapos mm, cancel pa yung klase, uuwi ako ng Binangon na sabi ko, sige, let's give it a try. So mga lima kami. Lima mm, kaming magkaklase. And then doon ko na meet yung aking groomer talaga, si Fernando Andy Gonzaga, taga Kaintayon. mhm. Si Kagani yon. Ang galing niyang ang galing niyang mag-indoctrinate ba? Kasi he Yes. was the education head of our party branch, no, nung araw. Ngayon, na-amaze ako dahil lahat na lang ng tanong ko, lahat ng rebuttal ko, may sagot siya no? We're still friends up to now. In fact, meron akong binuong libro. May confession siya doon sa aking book na i-release soon, no? Wow, Kung we are paano excited, sir, sa libro mo, kung paano niya ako tinerror groom, kumbaga, Oo. no? Yung what we call now as terrorist grooming, terror Mhm, grooming. So, unti-unti hanggang sa after that mobilization, abay naranasan namin agad ma-tear gas, mm, makipaghabulan, mm, no? Ang naging takbuhan pa namin during that very first experience, no, ay doon sa National Press Club building kasi safe doon. Pag mm, nakapasok na mga tibak doon, hindi na pinapasok ng mga pulis. And in later years, I became president of the National Press Club, ah. wow. So, nung nagbagong buhay na ako. And Yeah. so yun, nagalit. So, sadya pala yun. No, yung mga ganun na akala mo peaceful yung rally. Because it came to a point na naging part ako ng defense unit ng mga rallies. Yung defense Mhm, unit, kung sabihin defense, yan yung namamalo, yung nagsisimula pala ng gulo. It's not mm, actually defense, no? Kami nagpaplano, kami nagpapasabog, kami mm, namamalo. Habang mm, nagkakamayan yung mga nag-uusap sa harap, bigla na lang magkakagulo. So it's mm. all staged. Staged, managed siya. So ako yung sumisigaw, bato, 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 apoy, apoy, apoy. Ganon, pillbox, Wow. pillbox. So, Mm, talagang nag-groom into that such violence. Why? Why? Ito lagi ko sabing warning, no? mm, Nagulat na lang ako habang lumalalim yung mga educational discussions na tinatawag. Minsan oras lang sa tambayan. Minsan yayayain ka na mga overnight. ON tawag diyan, di ba? ON, mm, overnight, ano yung pag-uusapan? Yung Philippine Society and Revolution, etc., etc. Hanggang sa, dahil nga mahilig ako magbabasa ng araw, ganyan, kapal yung mga libro, tsaka mga kung ano-anong pamphlets, no? Nila Mao Zedong, malaki ng mm, Lenin, nila Marx, binasa ko na mm, lahat yan. So, lumalim na lumalim. Eventually, gradually kasi yan, systematic, kasi I experienced it Tapos sa isang overnight educational discussion, doon na yung nirecruit na kami sa Kabataang Makabayan. mm, No? Kasi ang tanong na doon ay, so sa kabila ng lahat ng nangyayaring ito, etc., lahat ng kahirapan ng mamayan, ano ang sagot sa kahirapan? Kasi yeah. sa mga educational discussions, sa indoctrination sa dinaanan mo, you will eventually be psychologically, kumbaga, engineered to Aha. embrace armed struggle. Mm, So, nung sinabi kong, bagay ako, pangarap ko naman talaga maging sundalo kasi naniniwala ako sa ganyan. So, niyakap ko si armed struggle. Nung pala, na-shoot na ako, kumbaga, nakanal na ako noon. Huli ka na. And then that started the nasirang buhay, no? Nag-require na sila because once you are there, you are now under the spell of the Communist Party.
Yan yung hindi Mm. na realize sa mga kabataan ngayon na ang advocacy ko is to make them realize that once Mhm. you have surrendered yourself to the Communist Party of the Philippines, NDF, NPA, o NDF muna, magiging member ka ng NDF, sila na nasusunod, no? Tapos ako mismo napapansin ko yung change sa aking behavior, no? Mm. Ala na, gusto ko nakita yung mga posters ng mga massacre ganyan sa kwarto ko, yung mga binabasa kong Mm. libro, grabe na. Mm. So it came to the attention of my parents. So kinumpronta ako ng parents ko, especially ng papa ko. Alam mo, you know Mm. what happened? Alam mo, kasi dissociated na ako sa family. Mm. Na de-individualized na ako eh. Nawala, sinurrender Mm. ko na nga lahat eh. Musunod ako sa collective. Oo. Tama kong barilan yung tatay ko. Ganun Mm. nangyari. So he Mm. cried. Wala na nagawa. Umiyak na siya, umiyak. Pero wala akong naramdamang remorse for what I Mm. did. So nawala talaga. No? At yung anak mo na mahal mo, 17 years old, nakasuporta siya lagi. So up to now, kaya alam mo ako Pastor, up to now, Mm. ang advocacy ko, talagang super against them because hanggang sa mamatay ang parents ko, ang father ko 2012, ang nanay Mm. ko last year lang, Mhm. andun yung iniwan na crack sa aming family, no? Oo. Andun yung, I was a sweet boy, spoiled Mm. ako eh. Pero until they died, meron kaming tunggalian, ika nga, no? Mm. Mm. Nagko-contradict na kami until they passed away. However, what changed me? Yan tanong dyan eh. At saka bago Oo. muna pala yon, so di nag-KM na ako, etc. Oo. Nasira na yung pag-aaral ko. So yung professors ko, hindi na ako nakakapasok by design. Mm. Kasi nire-require na nila ako, umattend ka dito, mag-skip ka Absent na na. ng school, Skip dito ka na. na dumiretso. So kahit exam di ako nakakapunta na. Kasi under the Mm. spell of the evil Communist Party and the NDF na eh. No? Mm. So, yung grades ko, syempre may minimit kang grades. Nung una, nasa Dean's List pa ako eh. Mm. Nawala na yon. And then, yung state scholarship ko, nawawala na rin. Bumabayo, kailangan kasi ma-maintain may certain grade. So, Oo. nung meron akong bumaba, sabi ko, yari ako dito. I tried to speak to my professor na parang nagbaba na nga. Sabi ko, sir, alam mo naman, mabuti naman ako estudyante. Sabi niya, ikaw gumawa niyan eh. Sa absences mo pa lang, paano kita bibigyan ng grade since hindi ka Mm. naki-exam ng ganito, ganyan. 'Di Yeah. ba? So, realizing that, medyo nagkaroon ako ng little reflection noon. Bumitaw ako saglit, no? So, Mm. nagtago muna ako sa Binangonan, nandun ang bahay namin. So, that was siguro mga March, no? Mga March. Sabi ko, hindi, tuloy ko na lang yung aking pagsusundalo hanggat di pa ako lumalalim dito. But you know what? One day, in April 1992, dumating yung mga kadre sa bahay namin. Tatlo Mm. sila, si Ka Edren, si Ka Pinky, tapos yung may isa pa. Pero lahat sila ngayon nagbagong buhay na, mga parang ako rin, no? Mm. Dumating sila. And maghapon, di sila umaalis hanggat nila ako na isasama. Kaya yung sinasabing personal choice yan, hindi po totoo yun. Designed yan. No? Kaya lang yung sinasabing personal choice yan, sasama ka ba o hindi? Ang kukulit nyo kasi eh. Ayaw nyo ako iwan, sasama na lang ako. So for Mm. them, that's your personal decision. Mm. No? So may puwersa rin So just to cut you, sir, yeah. Sir Director Joel. So, ibig sabihin, hindi kayo natuloy sa PMA. Hindi. No? Hindi kayo Hindi, natuloy sa kasi PMA. nung sinundo nila ako, dumiretso na kami ng Bataan, nag-quarantine muna, tapos doon na Mm. pala kami dineploy, which started first as an exposure trip, parang immersion, no? But eventually kasi, nung nandun na kami sa Bataan, yun na nga, nag-decide na ako kasi dito na lang ako, papakamatay na lang ako dito kasi wala na ako Mm. pupuntahan. So, broken na yung relationship ko with my family. Wala na akong babalik ang eskwelahan. In-expel Mm. ako eh. Kasi Mm. dahil nga sa kalokohan namin noon, nanunog kami doon sa Baste. So, Mm. na-identify na kami yung nanunog. In-expel ako pero nakiusap yung mother ko with honorable discharge naman para Para makapag-aaral ako. makapasok ulit. Oo. 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 So, anyway, nag-stay ako din sa Bataan at doon na.
that is a part of my book. Kinuwento ko na doon sa chapter 13 kung ano yung mga kalokohang nangyari doon, na expose ako sa mga control talaga ng partido. There were many encounters. I took part. Mm. I masterminded actually, no, an ambush that resulted in the death of 3 police officers, no. Ako ang gumawa lahat at a Mm. very early age. No, confession ko 'yon. In fact, kino-confess ko 'yon 5 years ago pa, and it is in my book right now with matching evidence kasi Mm. naka-recover ako ng news article nung 1992 about that encounter, which I Mm. really planned and masterminded at 18, ha? So, up to now, sakit-sakit ng loob ko doon. Ba't ko nagawa lahat yun? Now, Mm. di sumampa na, I lost so many comrades there. I lost my cousin there kasi nagkatagpo kami sa kabundukan ng Bataan doon sa NPA Command led by Kabuboy, di Aita, ha? Aita, kaya Mm. sabi ko, mga early grooming insights ko yun eh. Bakit Ita? Ang aming commander, no? So, na-recruit talaga yung tinutukan nila yung mga hindi IP communities there. No? Pati yung magaling naming combatant, nakabady ko, si Ka Josel, ay Mm. talagang Ita rin. Pero ang galing niya. Magaling siya. Whenever I was with the platoon that time, siya yung kabady ko kasi mahusay talaga siya. He could smell anybody Mm. from afar away. Ganon. Wow, ganun. Engross na engross ka doon sa paniniwala, doon sa pagyakap sa armadong pakikibaka. Alam mo, Pastor, Mm. I was so ready to give up my life then na ang pangako sa amin, by June 30, 1992, hindi makakasumpa si FBR daw. Kasi may Fidel Ramos. sasabog sa Quirino Oo. Grandstand. Syempre, there would have been mass casualties. Ang assignment ko noon, bumaba kami, naka-ready kami noon, bababa sa Balanga Provincial Jail, ire-raid yung jail, tapos papakawalan lahat ng ng Preso. mga preso na with the instruction sa amin, ha, kausapin muna yung mga nakulong. Amin ba kayo o hindi? Pag sinabing hindi, sama kami sa inyo, tsaka namin bubuksan. So, lahat kami, alam mo yung before combat, yung namumula yung mata mo, lahat kami nung lilisik na yung mga mata. And then, natapos ang June 30, yung pangakong bugso, yung surge, sabi nga, bugso, yung insurrection na pinangako. Kasi yun yung promise ng promise ng utopia, that would be the spark, the start, the simula, no? Ng bugso, and then will become socialist na, etc. Toward communism, etc. So and so. Nothing happened. So, kinabukasan, nagtatanong na kami, ano nangyari? What happened? So, I was given the lame excuse na nag-a-adjust daw, etc. Sabi ko, hindi, sabi nyo, ganyan. So, nakipagtalo ko doon sa as a political officer noon, yun din sinasabi ko doon sa mga, hindi lahat ng NPA, CPP member no? At tama yun, hindi lahat din ng CPP nag-NPA. Tama yun, but we're all part of the same machine. Diba? A cog in a same machine. So, yung mga farmers na naging NPA, ako pa yung nagpapaliwanag, huwag kayong mawala ng pag-asa, matutuloy ang bugso. So, niloloko ko na lang. No. So, one day, sitting alone in my duyan, in my kubol, naisip ko yun, bakit niloloko ko na lang yung mga kasama ko? Samantalang ako, niloloko na lang din ng mga masakataas sa akin. So, ang isang bukod doon, kasi ito nga yun, yung neuroscience speaking, medyo technical, because at an early age, ngayon ko na-realize, kasi kung ano ikwento sa akin, napapaniwalaan, kasi hindi pa fully develop yung ating front lobe, which decides kung tama o mali, ganyan. So, nung nag-iisip na ako noon, tsaka si mother ko, ito yung talaga nag-trigger na aking pagbabagong buhay, ay... Siguro i-reserve natin yan mamaya. Sige, mamaya na lang. Yung turning point, ha. Pero sige. gusto ko lang maisingit, bago si Cassie. Ano yung pinakamalaking dahilan, yung pagsali mo sa mga aktivista? Ano yung mga concerns mo? Ano yung mga personal
personal na pinaghuhugutan mo bakit sumama ka Yes, unang-una oo. doon sa mga pagrarally, pagsusunog ng mga ganyan. Ano yung Ah, nag-alab that's sa puso mo, Doktor? that's a good question kasi nagsisimula lahat yung recruitment from the person no. Mm. That time kasi si father ko, although Malacanang official siya, Mm. used to be with the Cory government and then he retired. And then Mm. when he retired, medyo nahirapan siya, nahirapan kami no, mag-cope. And then kaya nga kailangan ko maging scholar. So, Mm. within the family, nafe-feel namin yung stress. Mm. No? Nawala ng pagkakitaan si father Tapos si mother na lang Mm. ang nagtatrabaho. And then Mm. kami papasok o hindi, may baon na wala. So naramdaman namin 'yon. And then at that time kung maalala ninyo, 'di ba may mga kudeta-kudeta pa noon, no? Mm. Tapos may mga oil crisis din that time, no? So, yung mga ganong issues, yung doon sila nag-in-exploit, no? Yung Mm. mga kabataan. O kaya mo nararanasan 'yan. O kita mo wala kang mauwian dito, 'di ba? Sa Maynila kahit dito ko nag-aaral. Naiko-connect nila 'yan doon sa sinasabi nilang sa kanilang doktrina, no? Mm. Dahil nga sa alam mo 'yon, yung burokrata kapitalismo, Mm. imperialismo, Mm. feudalismo, 'yon ang lagi nilang doon tinetrace back. Mm. Hanggang sa makumbinsi ka, ma-fully indoctrinate ka, tama sinasabi ng mga ito, at ang tanging pag-alis lang dyan ay armado. So sa madaling salita, ay sinasamantala talaga yung personal experience mo, no? You Mm. know, Pastor, I read a book by Mm. Eric Hoffer, no? It's called, alam mo yung analysis niya why people join mass movements. Mm. Nasisimula yan sa tinatawag niya na the frustrated individual who eventually becomes the true believer in that mass movement. So it's also Mm. part of my book, partly, no? So ganun pala yon kasi that time di ko ma-explain So yung ganung klase indoctrination, they will exploit your personal Meron experiences, ka bang mga hardships. director, meron ka bang mga like mga concerns, mga social concerns or national concerns during the time na na parang yun ang gusto mong maipaglaban or Oo. yeah. Yes, halimbawa, kasi that time nakafocus siya ng youth, di ba, sa Mm. free tuition, mga ganon. Mm. Mm. No? Yan, Hindi yan, yan. lahat Oo. nagiging state scholar. Sabihin, Yes. privilege ka pa nga dahil state Mm. scholar ka. Sabi ko, hindi naman privilege yun, pinaghirapan ko yun So Mm. eventually, I realized that. Yung mga baon, di ba? Yung mga tuition, etc. Kikita mo, yung mga kaklase mo, yung mga kaibigan mo, natitigil na ng pag-aaral. And then, Mm. yun nga, yung nangyari, yung social yung economic status ng naging buhay namin, no? From Mm. meron konti hanggang sa unti-unting nawalan. Mm. So, nakita ko yon nagkaroon ng impact sa akin yon Yan Kaya, ang nag-trigger, isa sa mga yun ang nag-trigger. isang nag-trigger. And Mm. then, followed it up by deep indoctrination. Ayun na. So, yun na, ganun na nangyari. Na ano na ako. Kumbaga, nabingwit ka na, nahook ka na, no? Doon nagsisimula po lahat yan. Kasi, ang feeling ko, wala na akong puntahan, abandoned ka na, sila lang nakikinig sa'yo. Mm. That's terrorist grooming in essence Sila na lang ang buhay mo, sila nakikinig, nakaintindi, at sila'y tumutulong until death do us part. Mm. Yung mga ganun, Yeah. tipo, super romantic yung and at that time, ang ini-infuse, wow, para kasi James Bond. Alam mo naman yung mga bata ay Mm. mapupusok, no? Nako, mahilig sa adventure. Kaya feeling namin noon, kami yung mga philosopher na, It's true po talaga, Dr. Joel, oo, na yung schools and universities natin influenced or infiltrated ng mga certain infiltrated. Oo, so yes. yung mga behavior, yung mga inuulit or yung kinocondition what we do, what we see, what we hear from them na ginagawa natin repetitively is used para ma-radicalize and ma-recruit yung mga students natin. Correct. Gagalitin ka talaga. The keyword there is hatred. Mm. So, ang indoctrination na yan, kaya ka nga bago ka yumakap sa armadong paikibakan at natawag nila, is first you have to hate them. Mm. Kaya makaway mo. You create an enemy. No? Again, citing Eric Hoffer, sabi nga niya, yung mga movements na katulad nito, they don't believe in God. Tama? Mm. Yeah. But they believe in the devil. They create the devil, the enemy.
Kasi yung pag nag-create sila ng devil or enemy, ng masama sa kanilang pananaw, doon lalong nagbaband yung kanilang movement. So in the case of the CPP, NPA, NDF, ang kanilang binild na, of course, the state, no, the government, at lahat ng kumokontra sa kanila. So ganun yun, ganun ang naging proseso diyan. Kailangan galit ka talaga, no? So yung mga estudyante, pinakamadali kasi nag-aaral kami noon eh. No? Imaginein mo sa halip na book on economics binabasa ko Das Kapital, Communist Manifesto kasi sabi nila, well, this is the best economic book. Mm. Yes, maraming salamat po Dr. Joel sa Oh, pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. Sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Sir Joel kung paano siya tuluyang napasali sa tinahak niyang landas ng pagiging rebelde. Manatiling nakasubaybay at magbabalik po kami matapos ang napakagandang awitin. Narito ako, Panginoon, nag-iisa't nalulumbay. Hindi batid ang aking gagawin, ako'y gulo ang isipan. Ang bukas ay di ko alam, di rin alam ang gagawin ngayon. Ang kailangan ko'y kaagapay sa paglimot ng kahapon, maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang gumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Kaibigan ko, huwag malumbay, kahit ika'y nag-iisa. Kung ano man ang iyong nakaraan, huwag na itong isipin pa. Ang bukas ay di mo alam, ngunit di ka dapat mangamba. Hindi Kanya pagpabayaan, ialay ang lahat sa Kanya. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo sa isip mo, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Maging madilim man ang gabi, ay darating din ang umaga. Huwag mag-alala, magtiwala sa Kanya. Kung ano man ang kumugulo
sa isip mo. Ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging, ang Diyos lang ang tanging sandigan mo. Ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Napakaganda ng ating talakayan at punong-puno ng mga kaalaman ang ating nakukuha ngayon. Kasama po namin si Director Joel C. Egco. Director Joel, nais po namin sanang malaman kailan kayo napasali sa rebelding grupo at paano ninyo naisip na ang pag-aarmas ang susi sa inyong mga pinaglalaban noon? Oo. Thank you, Cassie, ah. Formally joined the NPA in April 1992. No, as I mentioned earlier, sabi ko nga, sinundo nila ako sa bahay sa Pilitan sa Mm. Pilitan, and then we were quarantined before Holy Week of 1992 ito Tandang-tanda ako kasi during that Holy Week nung 1992, during Lent, nasa Bataan na ako, no? Mm. So, it started as an exposure trip lang. Sabi nila, immersion lang, exposure trip. Marami kaming mga kabataan from si Ka Johnny from De La Salle. Mhm. Tapos we have from FEU, ako, Baste. We have from the family clinic na school nung araw. Marami kami. Siguro mga nasa 10, no? It turned out pala, kailangan talaga nilang puwersa doon, mga bagong mukha, no, sa Bataan. Kasi nagkaroon ng constriction, gradual constriction na natawag, naubos yung mga dating kadre. At nagtago, nagpalipat-lipat yung NPA platoon doon. So hindi nila sinasabi sa amin yun nung una. No? So nagkaroon ng need, may gap, we filled that gap, no? 4 na beses ako doon ni-raid, ha? Yung bahay ko. Mm. Ang galing din ng mga nung mga intel, no, that time, no? Grabe. Kaya lang nagkakataon na either nakaalis na ako or papunta pa lang. Ganong katindi nung araw. So I saw the need noon kasi may mga kabady kami ng mga veteranong NPA. So Mm. ang dala-dala ko lang noon, may granada ako, may hand grenade, tapos sila may baril. Ganon. So, ang laging turo lang, basta may trouble, nahabol ka, paputok ka ng granada, tumakbo ka na. Ganon, no? So, anyway, na-expose doon, and then we finally joined the platoon. Siguro mga 1 month muna ako sa baba. 1 month. Kasi ang naging assignment ko doon as a cadre, mag-organize sa mga rallies, no? So, Mm. minimit ko yung mga front groups, hindi nila maililihim yan. Yan, mga Gabriela, KMP, mga LFS. Kami nagmi-meeting dyan, kami nagko-control dyan. So, Bumbataan, I was known there as maraming code doon Ka Jules, Ka Jasper, Ka Ugpoy. Isang Mm. bayan, iba pangalan ko. For security reason. No, ganun ang diskarte. So, pag tinanong nila, kumusta si Ka Jasper? Hindi kilala nung taga-ibang lugar. Baka si Ka Jules yung sinasabi mo. Hindi, iba si Jules ganon. So, that's also part of my security, So, nung nandun na, when I finally joined the platoon after 1 month, kasi binutas, ang tawag dyan, I was used then, we were used then, and according to them, I was the most effective kasi in 1 month, 80 na bahay ang napasok ko. Mm. Meaning, kasi nawala nga NPA, nung bumalik kami na, magandang gabi po, mga 10 o'clock ng gabi. Mga kasama po kami. Kaya ganyan. And then, mag-reach out ka uli sa mga tao, sa mga masa, that time, to show that andito pa po kami, nag-iiyakan yung iba, kala daw nila ubos na. So, ganun ka-control, no? Yung situation. And after 1 month, naka-80 ako. So, nang inanalyze nila,
Abe, magaling tong kadre natin na to ah. So, Mm-mm. sinuggest na mag-stay na ako ron. Sabi ko naman, sige, walang problema. So, sige, I joined the platoon na, mga ano na to, April, mga May or late May na, ganon. So, doon ko na na-meet yung mga NPA doon. Although, lagi kong kasama sa baba yung mga Sparrow. Mm-mm. Pumupunta kami ng kung saan-saan, naghuhukay kami ng mga barel, yung mga nililibeng na Mm-mm. barel. So, hinuhukay namin yun. Sa Pampanga pa namin tinatago. So, nakabantay yun. There was this time na detect noon ng Riverine Patrol na nandun yung presence namin overnight, no? So, hinukay namin yung mga barel, dinala namin sa Bataan, nilinis ko yun, magdamag, siguro mga 7 M16 halo-halo at saka mga M14 yun. Pag-alis namin, ni-raid yung pinuntahan naming bahay, kaya lang sinawim palad yung mga pulis noon that time in 1992. Naabangan kasi sila ng mga Sparrow, nandun yung mga Sparrow namin noon eh. No, may presence ng mga armado. So, the usual na ginagawa ngayon. So, later on, sama ang loob ko kasi ba't kailangan mamatay yung mga pulis, no? Dahil lang doon. And then, andun na, na-expose. Ang daming pinagawa sa akin doon. Pag may namamatay kaming kasama ako sa nagkukuha, nagpaparangal, no? Yung isang, grabe, siguro mga pito, mahigit 10 yung namatay na kasama namin noon, no? Tapos later on sa kwento ko yung pagbabagong buhay ko, paano nakatulong yung isang kasama namin na wala sa encounter, hinanap ko dito kasi sa Alex Bongkayaw Brigade. Mm. Tapos doon nagsimula, isa sa trigger yun ng pagbabagong buhay ko, nakita kami ng nanay ko. Pero save Yeah, I'll save we are that for excited last. We I'll are save excited yung turning point kasi siguro hindi na tayo magbi-break Ang sarap ng oh, usapan natin. Dapat. Bigay natin kay Cassie yung oh, mga comments natin sa social media. Kasi gusto ko lang batiin yung aking misis na watching ang aking misis nakikinig siya at sumusubaybay. At ang sabi niya, Director Joel, ang ganda ng story niya, very inspirational yung hmm. kwento mo raw. At nakikinig siya sa atin ngayon. Go ahead. Salamat po. Salamat. Thank you, ma'am. Salamat po. At sana marami pang makapanood ng mga kabataan ngayon. Ano? At magulang, syempre. Nako, bantayan ninyo. Yes. Ayan. And we are excited dun sa last part na, no? Yung Ay, turning oo, point mo. nako. Alam mo, Oo. Pastor. 'Di ba, off-air, sabi ko nga, alam niyo po, Mm-mm. ako, I have a confession to make. Dahil nga Mm-mm. sa dialectical materialism, 'di ba, Ate Rose, Mm-mm. no? Historical materialism. Ako yung isa sa pinaka-effective magpaliwanag na walang Diyos sa mga kadre. Mm-mm. Yeah. It would only take of a whole night of debate, Mm-mm. no? O paliwanag kasi 3 days naming tinraining yun eh. Bago niyakap yun, no? Sa Cavite namin tinrain yun na eventually armadong paikibaka na nga and then wala pang Diyos, no? So Wow. tina-transfer ko yun sa mga nire-recruit ko. And then they Para po pala kayong si Ate Rose. She can transform the whole Yes. community, you know? Oo. Doc, yung panahon pala ninyo na pagpasok ay panahon yan ng pagkatapos ng Kahibangan Di Umano kasi naglagom ang kilusan ng Partido Komunista ng Pilipinas. Then 1992 nagkaroon daw ng ikalawang dakilang kilusang pagwawasto. So ibig sabihin Tama, kaya Ate Rose, nadali mo. lahat ng kadre sa lansod, lahat ng mga kailangang ipunin para mabuo ang armado pakibaka dahil mayroong para ikalawang dakilang kilusang pagwawasto. Pero sa tingin po ba ninyo Tama. nung panahon kayo ay nasa Tama po. armado, yes. Nakikita nyo bang maisusulong ba talaga ang ipinaglalaban o advokasya sa loob ng armado? Sa tingin nyo po ba ay Ay, talagang pwedeng mangyari? alam mo, Ate Rose, natutuwa Mula ako sa buti leader nabanggit ninyo. mo yan, yung Second Great Rectification Movement, nag-RJRA split, Mm. no? Yes. Nagkaroon ng pagtatalo. So, ito, i-reserve ko sana yung kwento, pero part ito nung aking transformation, no? Pero Mm-mm. sagutin ko muna yung kung armado. Definitely not. No, looking at the past, tas ngayon, na-realize ko, hindi sagot ang armado. So, Mm-mm. sabi ko nga, it's a predestined history na ginawa nila Karl Marx, ang mga followers si Karl Marx, na sinasabing
magtatagumpay ang armado. Paniwala lang nila yun. But scientifically, marami nang nag-falsify doon sa paniniwala na yun. Kasi hindi nga nangyari. Sa Pilipinas, for instance, bakit tayo na lang ang natitira na merong NPA insurgency? Kasi itong si Joe Masison, ni Kampon ni, alam nyo na, minekos-mekos niya yung Marxist-Leninist Maoist ideology. Inimbento niya, ginaya niya kasi yung si Dipa Nusantara Aidit ng Communist Party of Indonesia na meron siya na una nagsulat na Indonesia, the Communist Party of Indonesia, Indonesian Revolution, or Indonesian Society and the Indonesian Revolution, no? And later on, ginaya ni Joe Masison niya, naging Philippine Society and Revolution. That's also part of my book. I found great references kung paano kinapi-paste yan. I cited UP professor si Guillermo at saka si Joseph Scalise na nakatutok yan kung paano ginaya lang ni Joma yung style ni Mao, tapos yung mga prinsipyo ni Aidit. Kaya nga nung nilabas niya yung Philippine Society and Revolution, Amado Guerrero ang pangalan niya. Wow. Samantalang iniyayabang ni Joma yan bago ilabas yung... Kasi kaya ko lang nakwento, Pastor, in relation to the question of Ate Rose, ito kasi yung batayan ng armadong pakikibaka ng mga Maoist dito sa atin. Philippine Society and Revolution. I tell you now sa mga nakikinig, kinopya lang po niya yan kay Aidit. Hindi nag-fit sa atin yung semi-colonial, semi-feudal at saka yung People's War kasi hindi naman tayo parang China, hindi tayo parang Indonesia. Di ba? Yeah. Biyak tayo eh. But anyway, so it will never work here. No, it's a fantasy. It's a fantasy coming from a copy-pasted ideology. Yeah. Ganun po yun. So, ano yan? Director Joel, Oo. talagang we are so excited, but we have roughly 10 minutes, Yeah, for the okay, interest sige. of time. We want to give you the remaining time, Alright. Sino na ba si Director Joel ngayon? Ano naging turning point ng buhay niya? Paano siya nagkaroon ng panibagong advokasya na sa ngayon ay ahensya na siya para sa kapayapaan ng ating Yes. bayan? Go ahead, Director Joel. Gusto po naming marinig. Oo. Yan, so nung nandun na po tayo and the great rectification happened, no? Yung nag-RJRA split. So itong mother ko kasi, lagi siyang, alam mo, nasa bundok ako, Pastor, no? Kasi and Ate Rose. Laging nakakarating ang sulat sa akin ng nanay ko. May courier na nagdadala ng mga sulat. So may mga pabango, may mga underwear, may mga ano-ano, parang nagbabakasyon lang ako. Tapos yung mga sulat niya, naiiyak ako tuwing binabasa ko noon na wala nga lang lahat yun eh. So nagre-reply naman ako using bubblegum wrappers. Doon ako sumasagot, wala naman cellphone, wala eh. Well, yun lang ang means of communication. Tapos yung, alam mo, profound love, si mother ko, ganun eh. Magaling na writer yan eh, from UST. So, galing siya na in-express niya, ganun siya talaga ka-expressive. So, natatouch talaga ako doon. She held on to me kahit malayo, yung motherly love. Kaya my book was dedicated to her also. Kasi siya yung humila talaga sa akin. And then, nagkaroon ng encounter doon, nawala yung isa naming kasama, si Kajawo, no? So, pinahanap sa akin, pinababa ako ng platoon. Alam mo, yung papasok yung question ni Ate Rose, Napunta ako, dinalaw ko yung, well, she used to be my girlfriend back in the College of Math at UP. LFS member yon. Pinasyalan ko siya. Pagpasyal ko sa kanya, nagkagulo yung mga tao, kasi alam pala na NPA yung boyfriend niya. So sabi ko, malisa tayo dito. Ikaw naman, mapapahamak ako rito. Nagagulo yung mga professor, tuwan-tuwa sila, yung mga estudyante, mga LFS. So umalis kami. Alam mo, nung may UP ikot pa nung araw, may jeep, in-announce doon on radio, naghiwalay na. Sila Kapopoy, yung faction, no? Naghiwalay. Saan ka? Reaffirmist o rejectionist? Sabi ng girlfriend ko, saan ka dyan? Sabi ko, ay, wala nga akong puntahan kasi pag pumunta ako ng NPA, baka sabihin, espiya ako, patayin lang din ako doon. No? So, nagkaroon na ganun turning point. Pag pumunta naman ako ng Alex Bancayo Brigade dito sa Metro Manila Rizal, baka sabihin, espiya ako ng NPA. Sabi ko, puntahan muna natin si Mama.
So, nagpunta ako dun sa mother ko, sa NIA, National Irrigation Administration, malapit lang sa UP. So, Mm. tuwa mother ko, syempre, super tuwa. Tapos, yun, tonto, naiyak siya. Sabi ko, ma, hindi naman dumalaw lang naman ako sa'yo. Ayun, ganon. That Mm. was the time na I learned, wala na pala sila sa Rizal, nasa Nueva Ecija na. Sabi niya, pasyalan mo naman yung mga kapatid mo, tsaka yung si papa mo, iyak ng iyak, parang nababaliw na. Alam mo yung ganon, yung strain na Mm. kinos ko sa Mm. family. And then pag nung dinalaw ko, sige, pagbigyan ko na, total, pagbigyan ko lang. Alam mo, Pastor, parang Mm. providential, nagkaroon ako ng lagnat 3 days. Mm. Kinumbulsyon ako, hindi na ako nakaalis. Mm. Tapos yung mother ko lang ang nandun eh. Alam mo yung parang baby ka na ginaganon-ganon ka, anak. Mm. Mm. Parang ganon nangyari. So, to cut the long story short, doon ko rin na-realize, sabi ko, ito pala talaga ang family ko. No? It's the love of my mother. Tapos, Mm. family ko, enjoy na enjoy ako doon sila. Hindi na ako umalis. No? There were attempts to win me back by the underground, pero sabi ko, ayoko na. Nag-aral ako doon, and then, alam mo, one time, in 1993, no, nag-enroll ako sa school, naging Mm. janitor na ako, etc. Ito na yung pinaka, well, spiritually speaking, ano, yung nayaya ako sa yung first sa church, Sa no? church, oo. Sa church, no, doon sa Gapan. Ayoko talagang sumama. Parang there was a force that was preventing me to enter the church, no. Mm. Ang tagal. Ayoko talaga, nasa labas. Ngayon, napilitan ako, sige na nga, sabi ko, sige, ano lang naman eh. Kasi para iso-surrender ko lahat ng indoctrination ko that time eh. Alam mo, Pastor, Mm. and this is a fact, this is a Mm. truth. Pagsampa ko, one step pa lang doon sa may sampahan na kahoy, Mm. magsak na ako doon. Nag-collapse ka na. Collapse, as in, Nag-collapse, oo. hindi ko alam kung bakit, basta nawalan ako ng malay, blug. Doon Mm. mismo, sa threshold ng simbahan. Kasi Mm. ginigising lang nila ako. Tapos iyak na lang ako na iyak. So that was pala symbolically what I was and what I was becoming then. It was a dark church kasi Mm. sarado eh. Ang bukas Mm. lang yung ano, hindi ko alam kung ano yung nasa kabila. But I know it was a church. Mm. Doon. So since then, nabago na lahat. Nabago na lahat. And I dedicated my life up to now na for peace, no? My book is about Amen. peace, no? It's about love, how love, motherly love transformed me back again, no? To return, yung prodigal son bumalik and then choose a peaceful life, no? Mhm. And I hope yung mailabas natin kasi, no, Ate Rose and Pastor Robert, yung Mm. ating handbook on terror grooming, no? Mm. Isa yan. So, matagal na po natin pinaproject yan para maging aware yung ating mga kabataan. Wag na yung kabataan eh, kasi nabobola sila eh. Yung mga Mm. magulang and yung Mm. mga magulang and school administrators, please, no? Please, alamin po ninyo para maging resilient tayo, para hindi na gayahin. Sasabihin naman ng iba, yung isang ang communist leader dito, sinabi, tingnan mo nga si Eggo, maganda naman ang kinapuntahan na buhay ah. Ba? Mm. Ay, wag niyo akong gamiting excuse. Kasi ang laki ng hirap ko. Pinaghirapan ko to redeem myself. Mm. People died because of me. People, Mm. my family got broken because of me. People lost their lives. People lost their future. Tapos sabihin mo, porkit naging USEC ako, naging doktor ako, good example, I am not a good example of who I Mm. was. But what I have become, siguro yun, ito nga, sasabi ko, never go to the places I went in my past. Mm. Na-delay ang pag-aaral ko dahil sa kanila. Gumraduate ako, 4 na anak ko. Mm. Dahil sa kanila. Delayed lahat. Ang family ko naghirap. Ngayon na lang kami medyo nakakaangat. No? Dahil din sa kanila. Dapat noon pa ako naging doktor o naging lawyer o naging sundalo. So, Amen. ganon, Pastor. So, yun Oh, po. very inspirational, Kwento Director. ni Kaugpoy. At ngayon, Ganda. nagpapatuloy yung laban. Nagpapatuloy yung laban mo. Yes, peace fire. Nagpapatuloy yung laban. Kagaya nga po, binabanggit namin sa aming pong mga talakayan, no? Si Ate Rose, isa rin siya sa mga nagbagong buhay. At ngayon, meron pa rin siyang pakikipagbaka. Nagpapatuloy yung pakikipagbaka sa malayang pamamaraan. Correct. So yung kanyang itinayo doon sa Mindoro, yung KKK, kapayapaan, Oo. kabuhayan, kaligtasan. Kabuhayan at kaligtasan. Mahalaga po Yes. yung Kasi component meron ng pong tatlo.
Yes, meron pong mga gustong i-share na mga comment online. Kung mga tagapakinig natin ang interesado sa kwento ni Sir Joel. Unahin kong basahin itong kay Halifax Row. Good morning po. Maraming salamat sa patuloy na pag-spread ng awareness regarding sa mga bagay na ito. Kailangan po natin malaman ang mga ganitong bagay, especially po sa ating mga kabataan na posibleng ma-recruit kahit sa loob ng paaralan. Maraming salamat po. Sabi rin ni Helen Aguilar, all management, good morning and good health, and God bless all of you, and God bless to your program all over the world, and to the listeners around the world. Sabi rin po ni Miss Jing Gloria Martiliano, good morning po and watching from Binyan, Laguna. Sabi ni Sir George Lacson, good morning po, thank you for doing God's work. And yan, sabi rin po ni Miss Mary J. Nunez, have a blessed Tuesday. So yan, marami po ang nakikinig sa atin ngayong umaga. Yes. 29 viewers natin. Maraming And- salamat sa pagsubaybay sa Ang Binagong Buhay. Gusto po naming abangan talaga yung libro na i-release very soon, Director Joel. Gusto ko pong i-share bago po tayo magtapos. Alam ko po talagang kulang na kulang yung oras natin para sa buong istorya ng buhay ni Sir Joel. Nais ko pong i-share yung Bible verse sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi po rito, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession, that you may proclaim the excellence of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So the Lord has called us, si Ate Rose, tayong lahat from darkness out of His marvelous light. At ngayon magpapatuloy yung ating paglilingkod para maging solusyon tayo at hindi maging problema ng ating pamayanan. Maging kabahagi tayo ng pagsusulong ng kapayapaan at kaaluwanan ng ating buhay dito sa ating pong bansang sinilangan ng bansang Pilipinas. Yes, Ate Rose. Yan. At isang makabuluhang talakayan kasama si Director Joel C. Egco ang natapos natin ngayong umaga. At maraming pong salamat sa ating lahat ng tagapakinig at lalo't higit sa napaka-inspired na kwento ng buhay ng pagbabago ni Dr. Joel. Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos. Para sa bayan. At para sa bagong simula. Kami po ang inyong mga lingkod para sa Ang Binagong Buhay.